And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po muli sa inyo mga kapatid at mga kababayang Pilipino. Muli na naman nagbabalik inyong paboritong programang The Baptist Lunch, North, South, East, and West Corner. A blessed Tuesday afternoon to all of you, or Tuesday noontime to all of you, kasi noon pa lang. Ang afternoon ay 1 o'clock. Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Keep tuning in and let's enjoy a bunch of spiritual lunch dito sa episode po natin. Of course, we're still on our topic, ministry and family. Medyo siguro maganda pakiayos natin muna kasi parang nasa disco na yung ating mga nanonood. Dahil disco yung labas ng ating kulay. Oh. Disco. Pakiayos na lang muna yung ating camera dito. Yan. Pagpasay, talagang ayaw patalo ng Diablo at ng kanyang mga alipores eh. Kaya ginagawa talaga yan. Naka-freeze na ako. Nagsasalita pa ako. Nakakailang galaw na yung labi ko. Wala pa sa inyo. Yan. So again mga kapatid, again, ministry and family is our topic. Hindi po tayo aalis sa topic po na ito dahil malawak pong usapin ito at patuloy po itong makakatulong para sa paglago ng bawat isa po sa ating mga pamilya. Kaya tabay lamang po kayo habang kayo ay nanananghalian ay panatilihin nyo po ang inyong pong pagsubaybay. And kung kasama nyo pong mayong mga anak, nakauwi ng mga pangumagang may estudyante, ay paupuin niyo po sila at panoorin niyo dahil bagamat ang specific topic po natin every Tuesday is for the family, still mga kapatid ay ngayon po ay pwede pa rin po silang matuto para sa susunod na pagkakataon o sa mga pagkakataon na sila po ay darating na sa buhay, may pamilya. Alright? At sila na ay magiging ina at asawang babae ay alam na nila ang kanila pong gagawin. Yan ang pinakamaganda po sa lahat. Then of course, with me are my co-host, kasama po mong co-host dito ng ating mahal na pastor. Walang iba po mga kapatid, kundi si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli along with our guest, Ma'am Genesis Castillo. Yan. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am. Bati po muna kayo, Ma'am Marinelli. Magandang tanghali sa inyong lahat, ang aming mga suking taga-subaybay ng The Baptist Lunch. Special greetings to my beloved husband. Good afternoon, Han. And dyan ka lang, manood ka na muna. At sa lahat ng PSS students, stop nyo muna yung review nyo. Manood muna kayo para makapag-relax kayo ng konti, diba? And also, good afternoon sa lahat ng West Bank family. Hello sa inyo. At nakita ko yung classmate ko, si Ma'am Emily, nag-greet siya. Hello, Ma'am Emily. Amen. At kay Ma'am Crizel from Australia. Hi, good afternoon sa inyo lahat. Amen. Ma'am Cynthia. Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Muli nandito tayo mga mothers para talakayin ang ating mga nilalaman ng ating puso't isipan. Maihayag natin at maririnig natin yan sa ating guest ngayon. Maraming salamat and keep on watching. Hello, Pauline. Nanonood siya sa Japan. Si Ma'am Flor, nakita ko. Hello, Crizel. At saka syempre, happy birthday sa aking bunsong anak na si Tricia Joy. Happy birthday! Ngayon ba, Ma'am? Ngayon? Ngayon po. Wow! Diba? Happy birthday! Mamaya, mandito pa naman si Pastor mamaya eh. Ayan. Yan. At saka ang aking esposo na nakikinig nandyan po sa labas ng studio. Yan. And of course, kasama rin natin via Facebook Live. Mamaya mag-join na rin ang ating pong mahal na Pastor via Google Meet. Yan. Wow. Of course, ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic. Kasama natin, as I said a while ago, kasama natin dito si Ma'am Genesis Castillo. Yan. Babatiin mo natin, Ma'am Genesis. Bati ka muna sa kanila at sa iyong, alam ko nang namimiss na Labidabs. Sige, Ma'am Genesis. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. And shout out sa iyo, Dong. Yeah. Uwi ka na, hindi na ako galit. Ayan. Kasi maliwalag mo, Ma'am, kung nasan si Sir Ryan. Kasi nasa Iloilo po siya. Kaya pala long distance love affair. I'm lonely. Yun po. Manood po kayo and
I hope po na ma-bless po kayo and shout out po sa lahat ng South Border po, lalo na po sa mga mothers po. Amen, amen, amen. Yan. Yung si Ryan kasi ay nagbukas ng branch ng kanilang business sa isa sa mga mall sa Iloilo. Yan. Actually, every service kasama natin siya at may bisita siya last Sunday. Amen, amen. Alright, so again, ay tayo ay magtutuloy-tuloy na sa ating pong programa. Again, ministry and family. Alam niyo po ay napakaganda po na palagi nating nakikita in the light of God's Word. Palagi nating maliwanag po sa atin na yung ginagawa nating ministry ay laging may kalakip na blessing para sa ating pong pamilya. And that how it helps the family to grow more spiritually at paano pa tayo lalong lumakas spiritually as individual members of the family with individual responsibilities. Napakaganda po niyan. Kaya nga po, dito po sa pinag-uusapan nating ministry and family, it is really very important na tayo po ay sumubaybay, and I believe that this will be an encouragement to all of us. And so mga kapatid, ministry and family, bago tayo pakalaot-laot pa, dumiretso na tayo sa ating pong guest dahil kasama po natin dito si Ma'am Janice. Kung naalala nyo po last week, ay binanggit ko po sa inyo that we will have a guest, magi-guesting po tayo ngayon after our discussion. It's because napakaganda. Last week, pinag-usapan po natin yung ating pong pinag-usapan po natin last week, yung topic po natin na kung paanong nakakatulong yung ministry sa pagpapanatili ng saya ninyong mga wives at ng service ng saya ninyo sa paggampanan nyo ng role nyo bilang wives and as a mother. Ngayon, maganda yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Kung para po sa ating guest, para maging blessing po sa inyo, kung anong impact ng ministry sa buhay ni Ma'am Genesis. Anong impact ang nagawa ng ministry sa buhay ni Ma'am Genesis bilang isang asawa at bilang isang ina. Lalong-lalo na, siyempre, Ma'am Genesis, hindi naman kayo dito talaga nagsimula sa simbahan. So we can clearly see the differences na meron po tayo. Pero bago yan, Ma'am Genesis, can you give us a little background lang naman ng iyong basic, ng personal information, no? About, of course, kailan naman natin si Sir Ryan, kailan kayo nagsama, ilan ang anak ninyo, and paano kayo napunta dito sa simbahan? Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Actually po, sir, hindi po kami Baptist talaga po, and mga po kami Katoliko po dati. And then, nagkakilala lang po kami po ni Ryan po sa trabaho po. And then, so wala pa kayo sa church? Wala pa kami sa church. As in talagang Catholic pa kayo nun? And then po, yun po tagdoon na in love sa akin, Char. And then, Sir Ryan, nanonood ka ba? Paramdam siya. Yun po, ibig sabihin po, nagkakalala po kami sa trabaho, wala pa kami sa church po noon. And then, napunta kami sa Cebu po noon eh. And then, doon kami nagkaroon po ng yung po si Hartley po, made in Cebu. Made in Cebu pala. Yun po. Made in Cebu pala to si Hartley. So yun po, biyaya po ng Panginoon. And then po, bago po kami mapunta sa church, actually po sir, maraming, nagkaroon po, kasi nung bata po ako sir, lagi po ako nagsisimba sa, niyayaya po ako ng aking lola po sa mga Sunday school, ganun. And then, nung nagkaroon ako ng pamilya sir, napansin ko kasi yung buhay po namin sir, hindi ganun kaano po. So, lagi ako nagpe-pray sa Panginoon, nabigyan ako ng church. Kasi ilang simbahan na po yung naano ko, sir. Naano ko sa iglesia, sa mga Jehovah, lahat talaga naano ko, sir. Pero hindi ko makita yung hinahanap ko po. So, biyaya po ng Panginoon, pray lang po ako ng pray. Hanggang sa, si Ryan kasi hindi po siya umuwi. So, alam niyo man po yung story dati. And then, pinuntahan ko po siya. And then, nung time na yun, sir, nandun siya sa Pildera noon. Natulala ako nung time na yun. And then si Ma'am Janice, nakilala ko po yan po. Sinare niya po sa akin yung salvation. And then, biyaya po ng Panginoon, kinabukasan, sumama po ako sa kanya. Andun sa tuloy-tuloy na po noon. Simula nung nakarating po ako sa church, hindi na po ako ma-absent po ng baga. Biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy po kami noon, sir. Nagpabaptize kami agad. And then, tuloy-tuloy po talaga kami noon, sir. Hindi kami kasama na si Sir Ryan? Si Ryan po, July po siya. Nakarating po kami anniversary, 2014. Siya July pa, na po. Nung taon na yun? Opo, taon din po na yun po. Babaptize din siya ng taon na yun po, sir. So nung right na nakasama siya, nakabaptize na rin po siya. Wow, so, amen, amen.
Gano'n na kayo katagal dito sa church, ma'am? 2014 po, sir. So, mga 10 years na po, sir. Yeah. In January po. January 12. January 12. Opo. 10 years na kayo Opo, 10 last years po. January 12. Wow, amen, amen. That's a great blessing. So, ma'am, of course, ito, isa sa mga topics to be discussed. Sa buhay na pagpapamilya nyo before you've been here in the church, anong meron kayo? Anong picture? Just give us ano lang, hindi naman nakabuuan. Opo. Na hindi naman pang showbiz type, no? Ano lang? Yung point lang is yung makita lang in general, no? Anong picture ng family nyo before kayo napunta sa church? Ano po, sir, dati po kasi, sir, hindi talaga kami nagsasama po, sir. Papunta-punta lang siya pag gusto lang niya, lalo na pagka na-hospital anak ko, hindi naman siya dumadalaw. Baga, ang buhay po namin, sir, napakalayo sa ngayon po, sir, totoo lang po. And then talaga, si Ryan po talaga, di ko alam kung nandun yung puso niya sa amin. And then po, tawag doon, at the same time po, wala naman kaming church na sinisimbahan. Yeah, kasi Opo. ano lang yun traditional ganun lang po, sir. religious practice lang yung Opo. pinapalo. Napakalayo po, sir. Tsaka ano po, wala akong alam sa prinsipyo po ng salita po ng Diyos. Wala po akong alam sa pagpapamilya. Kasi ang buhay po sa pamilya ko po, hindi naman po sila nanay tatay ko na nakakarinig ng word of God. Wala rin, kumbaga talagang walang hubog Opo, na magulo salita po, ng sir. Diyos. Away lagi sila. Away. Ganun yung nakikita kong pamilya noon. Pero biyaya po ng Panginoon, hindi naman kami nag-aaway na Ryan. Kaya lang, yun nga, magulo po talaga yung sir, So, na wala po kami sa what is like po, what it's like, yung marriage lang yun na po. Kung as a familia, yung family, yung kanina sinasabi niyo, pero as husband and wife relationship, anong picture ng husband and wife relationship nyo before you've been here? Kasi sabi niyo, wala kayong away. Opo. So, alam niyo, kasi maganda ito, marinig ng mga, walang away, pero anong kaibahan? Ano po, sir, walang away, kaya lang, sir. Kasi nabanggit nyo, may gulo pa rin. Opo. Para walang away, medyo mahirap. Ang gulo. Magulo po kasi po, nandoon siya po sa malayo po sa amin. Pag kailangan ko po ng, ang presensya niya, wala siya, lalo pag na-hospital si Hartley. Kahit, ang daming yung dahilan, hindi siya umuwi. So parang hindi niya nadadalaw. Si Hartley Hindi pa lang that time. Opo, never siyang dumalaw nung, siguro 1 year na hospital. Never siya. si Hartley. Opo. Sige, tuloy, ma'am, tuloy. So, mahirap po talaga pagka yung asawa mo hindi mo kasama. Yun. Lalo na pag gabi-gabi, iniisip mo kung sino ba yung nakakasama niya doon. Yun. So, napakahirap po nun, sir. Walang peace of mind. Wala kang peace of mind po talaga. ma'am. Walang ang away, wala kang discussion, but walang peace of mind. Walang communication talaga, sir. Okay. So parang nagpapel lang kayo, ganun. Opo, ganun lang po, sir. Okay. Kaya napakahirap Maganda po. yan kasi magandang marinig po natin yan. Now kay isa po yan sa mga ating kaya at least nakita po natin yan. Now, moving on, ma'am, nung pagpuntuan nyo na po dito, of course, wala pa naman kayong agad ministry. Yun. Paano naman po, nakikita nyo dahan-dahan yung progress as progress is concerned? Sir, nung bago kami sa church, and then nag-observe lang po ako dito. Tapos namamanga po ako sa ginagawa po ng simbahan natin. And then, hindi naman ako natatanong sa mga kasamahan ko po. Nakikita ko lang ginagawa nila. Unti-unti na sumama kami sa pagsusoul winning. And then hanggang sa may nag-encourage sa akin na sa Sunday school teacher. Sabi ko, hindi man ako marunong magturo, wala na akong alam diyan. Wala talaga sa ko na sa ministry. Pero dahil nga in-observe ko lang po lahat, sir, sa biyaya po ng Panginoon na natuto po kung paano po magturo sa mga bata at nagkaroon po ng pagmamahal po sa ministry. And then yung ministry naman po yun, sir, yun po talaga yung nakatulong po talaga sa akin para lumago spiritually po. At the same time, lalo na po sa pamilya. Napakalaking blessing po ng ministry po ng ating church sa akin bilang isang asawa po at bilang isang nanay kasi po dahil po sa ministry na meron po tayo, sir, unti-unti po nabago yung character na meron po ako. Yun. Nawala yung pagiging selfishness ko po, sir, and at the same time yung pagiging emotional ko, sir, yun po talaga yung nawala sa akin. Yun, that's good. Po. So as a wife and as a mother, yung character na yan, before you've been here in the ministry, yan po yung struggle niyo personally. Opo, sir. Sa akin po talagang may problema. Yeah, individual yun. Sa inyo po yun, individual. Baka may gusto kayong i-follow up dyan, ma'am, regarding that matter. Nung ano yung shift, ano yung naging shift transition mula dun sa from that point na wala ka pang ministry, tas nung nasa ministry ka na, hindi ka ba nahirapan i-juggle yung oras mo, ganyan? Hindi ba nagrereklamo si Ryan na lagi ka na lang sa church, ganon? Yun po ang kagandahan, sir. Actually po, yung ministry po, hindi po siya naging pabigat po sa akin po. Lalo na po bilang isang nanay, bilang isang
magulang. Ayun po yung ginamit talaga ng Panginoon para ma-encourage po si Ryan. Actually po, nung nag-enroll ako sa PSS, 2019 ata yun. 2019, tama po. Sinabi ko sa kanya yun, mag-aral ako sa PSS, pero hindi naman siya nag-ano lang siya, kakayanin mo ba? Kasi ang pinag-pray ko po, kaya naging dahilan bakit ako nag-aral sa PSS, sabi ko sa Panginoon, para maging encouragement po kay Ryan, para tuloy-tuloy na po siya magsimba. Yun talaga yung goal po, sir, kung bakit ako nag-aral sa PSS. Amen, amen. Hanggang sa unti-unti natuto po ako kung bakit kailangan ko talaga mag-aral sa PSS. Binigyan ako ng Panginoon ng wisdom, knowledge, yun po, about sa salita po ng Diyos, para mas lalo po pong mag-grow spiritually po. So yun po yung naging ano po nun, ma'am, naging transition po nun sa akin po, ng ministry po. Amen, 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 amen. Walang naging si Sir Ryan, demand sa'yo bago ka pumasok sa PSS, bago ka mag-enroll, bago ka magkaroon ng ministry. Wala naman siya naging demand sa'yo. Full support po siya. Actually po, di ba gabi po nung actual po nung kami nun, Yeah, siya yeah, po nagluluto sa amin nun ng pagkain. Lagi niya kami sinusunod. Akala ko po. sasabihin niya, hindi po, mas naging malaya siya. Di ba? Tsaka di mo naalala ko nun, ma'am, siya na nasusundukan niya na Opo, niya lagi siya. At siya pa nagluluto pag uwi po namin. Kapag nandun talaga yung support niya, hindi naman po siya against sa ginagawa po namin. Kasi nakikita niya po. Pero hindi pa masaya siya po. sumasama nun sa church. Opo, kasi ayaw po siya payagan. Sa day off lang. Willing siya, pero yung schedule niya ng trabaho, di ba, eventually, nag-resign siya dun sa work Last na year yun? po, nag-resign po siya. Kasi talagang nandun na talaga yung simulan na lipat kami yan kay Sir Jao, na-encourage po siya. Hindi naman ako nag-aan sa dati naming area po. Ibig sabihin, meron talagang ginagamit ang Diyos na para mag-encourage sa asawa ko po. Pero sa'yo personally, mawawalan siya ng trabaho. Hindi okay ka ba nagkaroon ng hesitation na, Yeah. magre-resign ka, paano yung pamilya? Financially, paano yung magiging kalagayan natin? Actually, ma'am, ano po kasi, dahil po sa salita po ng Diyos sa papakinggan ko, Wow, amen. naturoon po ako na maging contento po. Contentment and satisfaction, yun po talaga natutunan ko po sa church. Kahit noon pa po na, kahit wala siya ibigay po sa akin, basta makasama po namin po siya. Yeah. Never po ako nag-ano sa sahod po sa kanya, never po. Ang ganda no Hindi kami nag-aaway sa pera po. as a wife, sa pagiging nanay naman, sa iyong Yeah. tatlong anak, paano naman nagkaroon ng impact yung pagkakaroon mo ng ministry sa mga anak mo? Yung po ang kagandahan po ng sir, ma'am, na mas lalo po ako nagkaroon ng pure love, patient and care sa mga anak ko po. Kasi 'di ba, bilang Sunday school teacher po, 'di ba, andiyan umaharap ka sa mga bata. Oo, totoo Siyempre, yan. 'di ba? Pangit naman po kung maayos ako sa ibang bata at sa mga anak ko, hindi Pero po. before, nagger ka ba sa mga anak mo? Talaga ba? CRT pa lang po kasi po nun, ma'am, kasi makulit siya. Pero biyaya po ng Panginoon Naniniwala po. ako doon, ma'am. Kasi po, sa ministry po ng pagiging Sunday school teacher, talagang nakita ko talaga yung kailangan ko ng long patient. Kaya yung pinagpray ko po sa Panginoon, dahil sa Sunday school teacher, natuto po ako magkaroon ng long patient po sa mga anak ko. Yeah. And then yung love po talaga, pure love, hindi love lang, pure love. And the same time, yun po yung pagiging careful po sa mga anak ko po at sa asawa ko po. Oo, doon ko siya, kasama ko to sa Sunday school Lagi yan, napakauna niyan, isa yan. Lagi kaming maaga doon sa, pag naka-schedule kami ng Sunday school na face-to-face na natin. Kahit noong gumagawa pa kami ng presentation, iyan lagi ang pinakauna. At alam nyo ba, ine-example ko siya doon sa grupo namin. Kasi siya yung nakikita kong talaga na may continuity, hindi lang yung sa first na presentation o sa mga susunod na task na ibibigay sa kanya. Talagang tuloy-tuloy siya na hindi niya ako binibigyan ba ng alalahanin that time na ako nag-i-schedule. Hindi niya ako binibigyan ng sama ng loob na ano ba ito na gagawa ng presentation o gagawa ng task niya na magpapasaway pa. Hindi, tuloy-tuloy yan. At binigay ko siyang consistent. Tapos, binigay ko pa siyang example kasi Sunday school teacher, PSS student pa lang siya noon grabe. At makikita mo pa yan dito, nagdadala pa ng mga pagkain na paninda. Oo, sabi ko, paano mo na ma-manage yung time mo noon? Ano po, ma'am, talagang biyaya ng Panginoon, kada kagising ko sa umaga, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom, git sa lahat kalakasan po araw-araw, kasi hindi ko ito magagawa kung wala po. Kailan na po ngayon, wala po si Ryan po, sa Iloilo po. Oo. Kung paano mo, kung nasusundot, nahahatid yung mga anak ko po. Ang ginagawa ko po,
Talagang sa gabi pa lang, niling ko lang sa Panginoon, nagisingin ako ng maaga, kaya nauna ako lagi sa alarm mo, mami. Oo. Mas nauna pa ako sa alarm ko. Anong oras ka Alas nag-a-alarm? 4 po. Alas 4, nauuna ka pa sa alarm. Tapos anong oras ka natutulog niyan? Alas Pag 2. wala po si Ryan, maaga po. Pag walang panggo. Si Ryan, dali ka. Sige, si Ryan, dyan ka na muna na makatulog ng Pag mahaba. wala si Ryan, maaga po. Sige, si Ryan, wag ka na munang bumalik Si na Ryan, makatulog ng mahaba-haba. Dali ka si Ryan, nabisto ka namin, ha? Pero on the other side, pag andyan naman Pinupuyat mo, ha? pag andyan naman si Sir Ryan, tumutulong naman siya. Hindi ka naman gigising ng Opo. ganoon Opo, kaaga. ma'am. Sabi ni Ma'am Melody Alarba, encouragement si Ma'am Genesis. Totoo. Baby pa lang ang bunso niya, matyaga, masipag, pumasok sa PSS, umulan, umara. Yan. Kasama na po natin ang ating mahal na pastor. Good Yeah, afternoon, Pastor. Pastor Hello, Yin. sir. Hi, sir. Good afternoon po. Ganun po. Yan, sige, tuloy niyo lang, ma'am. Tuloy niyo lang. Nandun na tayo natapos sa yung maaga kang nakakatulog kasi wala yung nagbubuyat Wala sa yun. iyo. Ano yung mindset mo, Jen? Kasi 'di ba, parang sa mga for the benefit ng mga feeling ng mga nanay na mga na-overwhelmed. Crowded na, oo. Oo, na parang hindi nila kaya. Ano yung mindset mo? Parang Yeah. kasi parang hindi kita nakita na nalungkot. Parang pag nakikita Kasi- ka, Oo, masayahin Saka masaya. may saturation na yan. Isa yan sa mga gunner ko sa area, si Ma'am Genesis. Eh. Wow. Pagka Thursday saturation, yan minsan magkasama sila ni Ma'am Yang sa kanyang e-bike. Oo. 'Di ba? Tapos Mother nag-i-bike ka saturation. pa. Ang tapang niya eh. Nahiya nga ako eh. Nung minsan patawid kami dun sa highway, mas nauna pa siya tumawid sa akin. Sabi ko, nahiya naman ako kay Hindi kasi Jen. yung mga e-bike, Ma'am, lisensyado. Anong mindset mo, Jen? Paano mo po, ginagawa? yung time management po, yung mahalaga po sa akin, time management, and then kailangan ko kasi magawa to kasi may mga tao po na gusto ko kasi maging blessing sa iba, mami. Yeah. Yung lalo na po pag good news class, at alam ni Sir Joe po yan, Yeah. na every Saturday magluluto ako ng pagkain para sa dalawang station namin. And lalo pag Sunday po kasi hindi naman di po sa alam ng iba. May ministry po kami mag-asawa po sa church, sa South Border. Kami po yung nagluluto ng pagkain. Sariling gastos Baka po gusto namin mo yun. maging West Bank. Ano yun, yun talaga yung ministry po namin Yaman na kayo, pakainin po yung Wala mga kayong tao. pera. sorry. Alam ko, yaman na kayo. Hindi, dumating Puripot naman pala sa'yo. lahat nandun. Sorry. Sige, go ahead, Ma'am. Go ahead. Dumating naman sa'yo, syempre yung crowded na oras ng nanay sa gagawin, lahat yan. Ako, di ba? Dumating na ba sa'yo na talagang masyado ka nang na-press dahil na-stress dahil sa Hindi po, kasi trabaho? Anong ginagawa mo pag yung... Enjoy ko kasi, ma'am. Ini-enjoy. that's Yun right. ang bagay Amen. yan. Oo. Amen. Kung anong pasukin mo, i-enjoy mo. Yun ang sikreto. Yung magkaroon siya ng kasiyahan dun sa ginagawa. Kasi pwede natin gawin yung mga bagay, sir, pero gripings tayo. Yeah, totoo Mabigat. yan. Marami yan. Nakakapagod. Lalo na pag sunod-sunod. Oo, nakakapagod Totoo yan. emotionally and Yes. physically. Yes. Unlike kapag tinanggap mo na may kasiyahan yung trabaho. Tapos wala pa si Wala pa si yung Sir katuwang katulong. niya. Pero Oh. nakatulog siya ng May maaga. tulong naman. May... Talagang bumabalik tayo doon. Super Ito mom kay Sir Ryan eh. Super mom daw si Ma'am Genesis. Pagkatapos mag-PSS, maglalaba pa yan. Oh, wow. Talaga. Ikaw na talaga, Jen. Oh yeah, by the way, si Ma'am Genesis no nag-Bible school yan, BSIT yan. Opo. Wow! BSIT pa! Bachelor of Science in Theology yan. Parehas kaming BS. Hindi siya associate lang. BSIT yan. At saka tuloy-tuloy siya, sir. Nung Yes. last time na makita ko, nandyan siya sa pwesto niya, paninda siya. Yes. Bible notes notes. pa rin siya. Kaya sabi ko, ay, kailan ka gagraduate, ma'am? Graduate na po. Wow! Grabe! I salute you. Amen. Nakakatawa. Encouragement. Ano Totoo. talaga? Amen. Oo. Aral ka na, ma'am. Tapos sabi niya, Nag-aaral naman ako. Wala lang sa Bible. kaya sabi niya, nagtitinda daw siya. Kanina, kanausap natin siya kasi naawa siya sa mga bata. Wait, na teka lang. kailangan lumayo. Pakiligin naman natin si Ma'am Genesis, ma'am. May nag-chat eh. Ay, May nag-comment. oo nga. Sabi sa nag-comment to, Amen, Day. Kaya ikaw ang binigay sa akin ni Lord. Ay, sabi ko sa'yo. Kumanda Tama ka. yan, Sir Ryan. Yan. Pero nakapapahinga daw siya ngayon, Sir Ryan. Baka hindi mo naabutan kanina. Balik tayo doon. Balik tayo doon sa prinsipyo. 550 signal. Yan, mabalik. Alright. Sige, Ma'am Nerinelli, go ahead. In-interrupt lang kita kasi baka hindi natin mabasa si Sir Ryan eh.
Then, natuwa lang po ako sa kanya kasi sabi niya, ayaw niya yung mga bata na lumabas ng malayo. Kaya siya nagluluto at nagbebenta ng pagkain dito sa church at saka Totoo sa yan. academy. At least Para hindi sure na tayo. lumayo. Oo, diba? Yeah, totoo po. Malapsog yung kakainin. Correct. Tsaka malinis. Pagka-prepare ganyan, kilala natin si Jen. So, Yeah. nakaka-bless ka talaga. Ikaw na talaga. So yung impact talaga ng ministry, ma'am, sa buhay nyo as a wife and as a mother, masasabi nyo talaga na ito yung nagbi-build ng inyong personality Tama po, ngayon. sir. Yeah. So Talagang ano bang impact ang pwede mong may share na talagang yung changes na nakita mong matinding changes sa individually, personally bilang isang asawa at bilang isang nanay? Ano po, sir, malaking tulong po sa akin to, sir, personally po. At the same time, blessing and encouragement sa akin para mas lalo kong pag-igihin yung tungkulin ko bilang isang magulang, bilang isang nanay, bilang isang asawa. Kasi po, itong ministry po, yung talagang impact ito sa akin, ito po yung nagbi-build po, di ba, sa aking character po. At the same time, nagmamotivate po sa akin. Nagmamotivate po sa akin kung paano ko pa po lalong aayusin yung aking responsibilidad po sa aking asawa at sa aking mga anak po. Yun Kaya ang yun po, sinasabi ko. privilege po talaga na mayroong ministry Makikita po. mo talaga yung manifestation ng Yeah. totoong love niya. Yeah. Kahit yung pag nakita mo silang family, pare-parehas yung kulay ng damit. Yeah, madalas yun sila diba? Ano Oo sila? nga. Color coding. May color coding. Ibig Ano sabihin talagang pinag-iisipan. pinag-iisipan. Hindi yung eto na. Sige na, eto na lang natirang damit Kung ano mo. na lang nandyan. Pinapatahin nyo yun? Opo. Yung May damit. pinagkukuhanan yan sila sa may suki yan sila eh. Kaya, May kaya yung ano supplier. namin, good news class damit namin nung Sunday ng South ng sila Sir Ryan ng may pinagpagawa nun. Sa kanila sila may contact. Oo talaga. At saka nung kayo yung naka-assign nung anniversary, talagang busy siya. Doon siya nag-stay sa Montalban. Opo. Yeah, Para station po. magkaroon ng Station. station. Dati niya na buong station kasi yun. Opo. Siyempre nung napalayo na po sila. Pinabayaan niya tuloy yung Sunday school namin. Hindi, nagpaalam naman po siya. In-inform naman na talagang Sunday Yeah. nila, yung special Sunday ng South Border. Sabi ni Ma'am Yang, nakakahawa po ang excellent spirit ni Ma'am Wow, Genesis. amen. Yeah. Nakasmile po parati at di halata na pinapagalitan na pala niya ang mga chikiting niya. Oo nga. Namamalo ka ba? Opo, ma'am. Paano nga yun yung magagalit ka sa anak mo pero nakangiti? Ano yan? Paano yung impact sa kanila? Ano? Oo, nararamdaman nila na galit Opo, ka. ma'am. Nagkakamdaman po nila. Ay, paano pag natuwa ka pa nakangiti? Yung kagandahan kasi na kapag yung anak natin ay dito na raise sa simbahan, hindi sila yung katulad ng mga anak sa labas na pag napalong may tanong eh. Yeah? Naintindihan. Alam kagad ng mga bata sa atin dito na pag napalo ka, kaya minsan sabihin na natin na nawawala yung network connection natin, nawala tayo si Pastor. Alright, tinanggal nyo ba internet? Nawala. Alright, so nagka-fluctuate lang tayo ng konti pero recorded naman to. So, standby lang sa mga nandiyan dyan. No? So, recorded naman ito sa ating sa ating YouTube. Later on, balikan nyo lang po ito. Ito, pag napanood nyo na po ito, binalikan nyo na. Sabi nga ni Ma'am Aba kanina, fluctuating daw yung net. Yan. So, talagang... Siguro hindi makapasok si Pastor. Hindi, kanina nawawala eh. Yeah. Kasi maraming mabibless kaya galit na galit Yeah. ang Diablo. Ayaw patalo ng Diablo eh. Oo. Yan. Hindi ko tuloy mabasa yung comment. Ang ganda nung comment kanina. Lagi pong nakangiti. Akala mo walang kabigatan sa buhay. Yan. Ayan, diba? Nakakatuwa. Talagang Jen, parang may ka pa ba niyan? May time ka pa siyempre, nagba-Bible notes so may prayer time ka pa, may Bible reading ka, paano? Devotion. Oo. Paano mo ginagawa yun? Ano yung... Sabi ko nga po sa inyo, ma'am, time management pong ginagawa ko kasi po, lalo na pag wala pong ginagawa, talagang inaano ko, basta, Oo, iyon yung yung practical. spare time mo. Yeah. Yun. Yeah. Ano So, yung gabi pa lang agad-agad. nakasulat kung ano yung mga hindi, gagawin? mindset ko na po yun, ma'am. Habit. It Opo, becomes yung a habit. ko. Yeah. Totoo Oo. yan. Gagawin mo na masaya ka, yung mga task mo na hindi mo alam kung matatapos mo yung 24 na hours. Parang wala na yan. kang sinasayang na oras eh. Opo, mahalaga po sa akin buhay mo. oras, ma'am. Oo, sabi nga ni Sister Edina, si Ma'am Genesis ang babaeng hindi mo makikitaan ng kapaguran na masayang ginagawa anumang gawain niya. Lagi pang nakangiti na akala mo walang kabigatan sa buhay. God bless you po. Sabi niya. Oh, Ayun diba? po. Balik na yung signal.
Nakakatuwa. Yung ano, yung sa yung mga ano, yung sa yung pagiging asawa, wala bang hindi ka ba hinuhont nung past mo? Ano po? Hindi ka ba naiisip mo ulit yung kunwari ngayon, malayo si Ryan, Opo. may past siya na ano. Hindi wala bang Multo. Oo, multo na ay baka ano namang ginagawa nun. Wala nang ganon. Minsan po nagkakaroon, pero pagka inano ko talaga sa naalala ko yung preaching ni Pastor Ray, di ba? Yung pagtiwala ka sa ano. Yeah. Wow. Kasi nandiyan na siya, nakarinig na po siya eh. Kaya bakit pa ako mag-ano? Amen. Oo. Nandun na yung kasiyahan niya po na makamakanig. Si Pastor, baka may kan. Yeah. Pastor Will, baka may gusto po kayong sabihin, Pastor. Yeah. Medyo nawawala tayo, no? Opo. Ayaw patalo ng Diablo. Alam niya maganda eh. Yeah. Baka lang makalampas. Actually, kanina ko pa yung gustong maganda yung point na kanina ni Genesis, no? Na sa pulpa, nung siya mag-decide na siya mag-aaral sa Bible School at makita mo na yung kanyang ibig sabihin, yung desire niya na pumasok sa ministry ay talagang binigyan niya ng pansin, binigyan niya talaga ng halaga. Amen. And di baling medyo maapektuhan yung kanilang finances or budget, mga ganon. Kasi basta sabi niya mahalaga ay ma-activate niya, ma-disciple niya yung kanyang asawa. Opo. That's a very excellent desire. Amen. And a fruit of brilliant idea. Grabe yan. Right. Hindi man maganda. So, in other words, sana matutunan ng lahat ng mga wives, mga kapatid, yung priority. You see, ano ba talaga yung priority mo? So, katulad yun ang nakita ko kay Genesis, na binigyan niya ng priority. Prioritize niya yung makuha niya muna, maging active si Brother Ryan. At para lamang pag naging active siya, and everything will follow. That's the biblical principle naman actually. Yeah. So, put God first. Seek ye first. And then all of these things, lahat ng inaalala natin sa ating pamilya, will follow. You see, sinong hindi susunod sa kanila? Tignan mo naman, yung panganay nila, Amen. ngayon, nasa gawain ng Panginoon. Siyempre, bata pa yan. Napakalaki ang i-build sa bata na yan. Pero yung chance na ma-build, ang laki, mga kapatid. If you can see that. Because sa decision ni Genesis, na siya ay i-prioritize niya yung gawain ng Panginoon, yung ministry, nakuha niyang mag-involve si Ryan. Yeah. Ginamit lang si Janelle, of course. Ginamit tayo, ginamit ang church. But it is her desire. It is heart's desire na makuha niya si Ryan na mag-involve. Kasi alam niya na pag nag-involve si Ryan, walang anak niya na hindi mag-i-involve. Amen. Kasi makita mo, at that early age, ito ang napagandang dapat matutunan ng lahat ng nakikinig sa atin ngayon. How I wish na maraming nakikinig sa ating parents ngayon. Ang kahalagahan na madala mo ang iyong anak sa gawain ng Panginoon at may introduce mo ang ministry sa kanila. Tignan yung mabuti yung age niya. Ilang taon na ngayon si Genesis? 13 po. Hindi yung si Ilang taon na? 13 na po. 13. In other words, sa 13 years na yan, makinig kayo mabuti. Gwapo to. Amen. I mean, gwapo yung nagsasalita. Hindi yun. Yung sinasabi ko. Second emotion. Eto yan. Okay? Now, sa 13 years na yan, nai-imagine nyo ba kung ilang years pa lamang dyan ang influensya ng mundo? Yeah. Yeah, totoo yan. That's good. You see, That's right. in other words, yung space, kapatid, napakalaki ang chance na mailalagay pa natin ang influence sa buhay niya na galing sa Panginoon. Yeah. So mas malaki kasi kailan lamang yan? Naranasan mo ba si Genesis mga kapagsabi? Iyan ba si Genesis Jr.? Meron
naranasan niya na ba ang mundo? Na-expose na ba siya sa world? Gaano katagal? Tanda natin, 13 years old pa lang yan. So kukunti pa lamang. Kaya pag napa-involve natin yan sa gawain, makikita natin, ang laki na mai-involve, ang laki na mai-influensya ng gawain sa buhay niya. Kaya nga, maraming mga tatay ngayon, maraming mga nanay na nahihirapan na mag-involve kasi ang problema, late na. Grabe na yung span, grabe na yung years na na-spend nila sa mundo at na-influensya ng mundo. Nasa kanila na yung mundo bago natin ipinapasok yung biblical principles. You see? So grabe na. So, ito yung bunga sa pamilya mo, Genesis, ito yung bunga na na-influensyahan mo ng maaga ang iyong pamilya because of your priority. Amen. You see? So grabe yung decision mo, grabe yung impact niyan sa pamilya. Kaya ang hindi ngayon nare-realize ng napakaraming pamilya, even the head of the family, sad to say, doon sila nag-fail. You see? Na hindi gaano sila nakapagbigay ng impact sa kanilang pamilya. You see? Kaya nga hanggang ngayon, tinan nyo, alin ang mas may impact sa inyong pamilya? The world or the church? I'm talking about our church. I'm talking about your faith. See? So alin dyan talaga nagbigay ng influence? Alin yung may impact sa pamilya ninyo? So, kaya nakakalungkot man sabihin, mas grabe ang impact ng mundo sa pamilya ng ibang mga Christians, no, kaysa impact ng simbahan at ng kanilang pananampalataya. You see, bakit? Sapagkat dahilan sa priority nila na hindi sila wrong choice ng kanilang priority. You see, pinrioritize na, pinili na nila na ito ang unahin. So, ano ngayon nangyari? Yung impact ng mundo ang mas malaki at mabigat sa kanilang pamilya kaysa sa simbahan at saka sa kanilang pananampalataya. You see? O, tingnan mo ngayon, nandiyan si Ryan, active. Nandiyan yung anak mo, nasa gawain. How much more? Kung yang si Genesis Jr. na yan, nandiyan na, ay gaano pa kaya yung mga susunod? Diba? So, yan ang hindi natin nakikita, mga kapatid. Kaya, ang masasabi ko po dyan sa mga fathers, lalo sa fathers, at sa mga mother, you see that? Ito magandang halimbawa to narinig natin ngayon. Kasi, nauna na makapunta sa church si Genesis. Okay? So, pero nagsikap siya at ginawa niya ang lahat by choosing to prioritize the spiritual impact rather than the material impact. Di ba? So, makikita nyo, yung spiritual impact ay mas greater than the material impact. Yeah? Because naniniwala tayo sa sinasabi ng Biblia that if we will seek God first, if we will put God first, then material things will follow. Amen. You see? So, kaya maganda ho ito na makita ho natin, lalo na sa mga nanay na nahihirapan kayong i-win ang inyong mga asawang lalaki. Ngayon, makikita nyo, maliwanag ito. Depende yan sa priority ninyo. You see? Depende yan. Gusto nyo magkaroon ng spiritual impact, grabe naman ang demand ninyo sa asawa ninyo ng material. Katay na. See? So, makikita nyo, maliwanag yung sinabi ni Janice kanina na hindi niya pinaghahanapan. Alam niya Alam niya. Hindi niya pinaghahanapan si Ryan. Kaya nga, mga kapatid, yan ang mali natin Gusto natin mag-active ang asawa ninyo. Gusto nyo magano sa gawain ng Panginoon, magkaroon ng mga ministries. Pero maya-maya naman, sisigil nyo, bakit ganito lang, bakit ganyan lang. So, hinahanapan ninyo ng material na mga bagay na samantalang wini-win nyo sa spiritual na bagay. Right. So ano ba talaga ang priority ninyo? Yan ang isipin nyo. Ano ba talaga ang uunahin ko? Ang uunahin ko ba talaga material o ang uunahin ko spiritual?
You see, mag-ingat sapagkat maraming mga warning dyan si Solomon, maraming warning dyan si James patungkol sa material na bagay. You see? In fact, alam ko naman, mahirap ang maging mahirap, no? Yung pulubi. I mean, shortage sa finances. Mahirap po yun. Pero ang grabe sinasabi ni James, mas matindi, yung riches will fall into temptation. Yeah. See that? So, mas mahirap yun. Kasi pagka marami ka ng pera, naghahanap ka na kung saan mo gagastusin. Ayun, sa sobra-sobra na, ayun, napupunta na sa hindi dapat gastusan. Yeah. Alright? So, saan natin matitrain ng mabuti yung mga anak natin? Anong klaseng impact ang gusto nating ibigay o madama ng ating pamilya, ng ating mga anak? See? So, think of or consider prioritizing the spiritual rather than the material. That's right. At pagka ikaw ay nag-conclude, gumawa ka ng decision na ipaprioritize mo yung spiritual, huwag kang magdi-demand ng material. Yes, that's it. See? So, if the Lord God is building your spiritual life, itabi mo muna, ilagay mo muna sa isang tabi ang material life mo because it will follow. Kasi alam ng Panginoon sa spiritual condition mo, sa spiritual life condition mo, alam ng Panginoon kung gaano kalaking material na blessing ang ibibigay sa iyo. Wow. You see? So minsan, pagka mahina yung spiritual life natin, gusto natin yung malaking material, hindi natin alam na overpower tayo ng material because of our poor spiritual condition. That's right. Okay? So alam naman po natin yan, ang dami nang nawala sa church, ang dami nang nawawala, bumabalik sa libutan, and then later on, babalik na naman, marirealize nila, wala palang kwenta ang nangyari na ito. See? So, kaya makikita yung nakakalungkot man na sabihin, pero ang daming problema. Sunod-sunod yung problema dahilan sa, nag-abound man sila, lumaki man yung kanilang material na bagay, pero very poor yung kanilang spiritual. Sabi ko nga sa inyo, lagi nyo nang narinig sa akin to, napakaraming tao ngayon, sagana sa lahat ng bagay. Wala na silang hahanapin pa sa buhay, maliban lamang sa isang bagay. Solusyon sa kanilang problema. Yeah. That's right. Amen. Yan ang problema. So, listen, ano ang priority nyo po ngayon? Bilang nanay, bilang asawang babae, anong priority nyo po ngayon? Okay? Ano ang uunahin nyo sa inyong buhay? Is it the material or spiritual? Alin ang gusto nyong i-build sa iyo ng Panginoon? Hindi mo pwede sabihin sabay. So, That's pinakamaganda is i-build ng Panginoon yung spiritual ninyo para ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng material na nararapat doon sa spiritual condition mo. See, that is balance talaga. Napakaganda. Equal. You see, equal sa weight, mga kapatid. So, kaya maganda yung decision na yun. Ngayon, everybody can tell kasi nakikita nyo naman si Janice dyan lagi sa church at lagi nyo naman, kita nyo naman yung kanyang buhay dyan, and kaya salamat. Ako'y naniniwala na ikaw, Janice, hindi ka nagsisi sa ginawa mo. Amen. Palagay mo. Masaya ka ba na yun ang pinili mo, na prioritize mo yung ganong klaseng decision? Super saya po. Yeah, actually pastor, nagma-manifest po sir . Nagma-manifest, sabi ko nga as their area leader, nagma-manifest. Ako natutuwa ako pagka nakikita ko na even si Sir Ryan busy mag-ayos ng pagkain para sa Good News class. Yeah. So,
busy minsan, Akalain mo yan. magmi-meeting po kami dito. Mamaya, pag sasabihin na, after the meeting, sasabihin sa akin, Sir Ryan, Sir, tulungan ko lang si Genesis saglit doon sa mga pagkain. Sabi ko, sige sir, go ahead, habol na lang kayo sa fellowship. So, yung nagmamanifest Nagmamanifest yung kagandahan nito, nagmamanifest yung pag-prioritize po ni Ma'am Genesis sa ministry na nagpalago sa kanya, sa kanyang pagiging asawang babae at pagiging nanay ng kanya pong mga anak. Nagmamanifest sa testimony. Yeah. So, ang tawag dyan is stress-free wife. Yeah! Amen! Yan ang stress-free wife. Kalahin mo yan. Stress-free... Hindi ang ibig sabihin hindi napapagod. Yeah. Ang stress at saka pagod magkaiba yun. Kasi pwede kang mapagod pero wala kang stress. Yeah. Totoo po yan. Di ba? Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Tayo dyan. Yeah. Nag-workout tayo. Di ba? Yes, sir. Nakakapagod yun, ha? Yes, sir. Nakapanghina pa nga, eh. Yes, pero sir. stress-free. Nagtatanggal siya ng stress. Yeah. That's right. Totoo Di ba? po yan. So marami ngayon, kaya piliin natin eh. Parang pag pinili mo yung maraming ang pera, maraming ang ganito, pero stressful naman. Yeah? Lalong-lalo na yung wala kang peace of mind. Yun ang grabe doon. Kaya, salamat sa Panginoon. Alam mo, yung binigay sa iyo ng Panginoon na yun, na wisdom, talagang matindi yun. Kaya, pagpatuloy mo yan, Genesis, at imagine kung anong klaseng asawa meron ka na alam niya kung anong kanyang ginagawa. Napakaliwanag, no? And kampante pa kayo sapagkat ang inyong anak ay nasa gawain ng Panginoon. Amen. Amen po. Totoo yan. At isang araw, palagay ko, nai-imagine mo na ngayon na isang araw, meron kang isang anak na pastor. Wow. Amen. Maganda pala yung pastor, sinabi niyo kanina a wife that is stress-free is a wife who prioritizes ministry. Wow. Amen. Yeah. Yan ang maganda. A wife that is A wife that stress-free. prioritizes ministry is stress-free. Yeah. Amen. 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 Oh, my day, my day. My day na yun. My day na yan, Ulitin mo. my day. A wife who prioritizes the ministry is stress-free. Yes. Kaya talagang mag-glow ang face. Mag-glow ang face ninyo. Kaya nga makikita mo kung ano naman sinabi ni Ryan doon sa Comment. Facebook. Yeah. Comment, sabi niya, ganda talaga ng misis ko. Yan ang sabi niya eh, nandoon eh. So, Totoo yan. bihira na. At saka dapat naman talagang sabihin niya ng mga asawa. You see, ang unang-unang dapat magsabing maganda ang asawa ko ay yung asawa mo. Yeah. Tama yun. Tama. Kaya tama yung ginawa ni Ryan na yun. Kasi ikaw rin naman, Ryan, ang nagpapaganda sa misis mo. Yeah. Totoo yan. Totoo yan. Kaya prayerfully ay masundan ni Sir Ryan ang yapak ni Ma'am Genesis sa Bible School. Yeah. Pinagpipray namin yan eh. South Border Family, pinagpipray namin yan. Madagdagan ang mga Bible student namin na fathers. Napaka-importante yan. Ilang taon na nga yun si Genesis Jr., 13. So, pag nag-aaral siya sa Bible School, 4 years. Hindi pa siya. 17 pa lang siya. Kung mag-aaral si Ryan sa Bible School, makatapos ng 4 years, content training, pwede na magpastor. Baka maunahan niya pa si Genesis Jr. Sir Ryan, mamira, parang ikaw ay papadala dyan sa Iloilo. Kaya ka pinapatesting ng business dyan. Grabe na yung kwentada ko dyan. Sige, tuloy-tuloy. Baka may mga tanong pa kayo at para maraming ma-bless, para marami mga matututunan kay Genesis. Meron pa ba kayo, ma'am? Meron pa kayo? Opo, totoo yan, yung stress-free. Ako naman bilang asawa, stress-free din ako kahit minsan talaga dumadating din yung time na talagang andoon yung pagtatalo namin, yung personality namin. Pero ang natutuwa naman ako, yung pinag-iisa kami kapag simbahan na yung pinag-usapan. Pag ministry na lang sa simbahan, wala nang mga negative yan at wala nang maririnig na
Bakit? Talagang tuloy-tuloy lang. Kaya nakakatuwa na pati doon sa mga anak ko, nagpo-flow yan. At ito nga sinabi na children are an heritage of the Lord. Nadadama ko talaga, nakikita ko yung pagpapala ng Panginoon kapag ang mga anak natin, lalo na nasimulan sa church, wala nang dapat pumangang diablo. Man. Amen. Maganda yan. Maganda yung sinabi ni Cynthia. Kaya nga, talagang napakaganda yung, ang tawag dyan is, pagka church na pinag-uusapan, pag ministry na pinag-uusapan, wala nang diskusyon pa, wala nang argumento pa. Wala nang so, argumento. ang tawag dyan ay unity in the faith. Amen. You see, na sinasabi nga ni Paul, until we come into the unity of the faith. Yes. Yun. Ngayon, kaya ang pinakamaganda dyan, yung hindi naman importante at kailangan sa pananampalataya, sa faith, ay huwag nang ihalo. Yes. Kapag medyo pumapasok yung mga material na bagay, huwag nang ihalo. Wag na. Bakit? Because pagka ginawa mo priority, no? Ang ministry, ayun naniniwala ko, things will follow. When you prioritize the ministry, you are seeking or putting God first in your life. Amen. Actually, sir, may binigay ninyo, kayo sa amin noon na prinsipyo sa church na ngayon ay in-apply ni Teresa dun sa kanyang interview. Nag-undergo siya ng interview. Tinanong siya kung paano halimbawa, maka-face ka ng problema, paano mo haharapin yan? In-apply niya rin itong sinabi niyo na yung your decision today will determine your destination. Kaya kailangan talaga na sa pasisimula pa lamang, ang decision mo tama. Hindi ka na dapat pa mag-experiment. That's right. Opo. Akalain mo yan, Opo. Sinong ganyang edad ang maggagawa? Palagay ko yung nag-i-interview sa kanya, nagulat yun. Opo. Kasi hindi niya rin alam yun eh. Akala mo magsasalita ng ganyan, your decision today will determine your destination. Yeah. Ay pambirang Amen lalim po. nun. Kaya sabi ko Lalim talaga, nun. opo, sinabi ko sa kanya, magbigay ka lagi ng impact at kuhanin mo yung isasagot mo sa prinsipyo na binibigay din ni pastor sa atin. Pambihira ka kung mabigat na prinsipyo na yan na maibibigay natin at the same time, mali mo, maiwin mo yung company kapag na-apply ka dyan. Gamitin ka ng Panginoon. Yun naman po lagi yung amin sinasabi sa kanya, bawat decision mo, laging ay konsulta mo lagi, Panginoon. Huwag kang kukuha pa ng mga bagay na pag-e-eksperimentuhan mo pa. Ayan. Mabigat yan. Opo, At opo. maganda yan. Tama yung sinabi mong hindi ko pa narinig kay Donald Trump yan eh. Amen. Pero alam mo, sa totoo yan eh. During the interview tip ito sa mga nag-a-apply ng trabaho, makinig kayo. or sino man nag-interview sa inyo. Ako kasi pag pupunta ako ng Amerika, pagdating sa immigration, ini-interview ako. Mga dalawang tanong lang sa akin ng immigration eh. Wala na. Ako na nare-realize sila, bandang huli ako na nagtatanong sa kanila. Kaya pinapabayaan na nila kaagad ako. Tapos kaagad ang interview. Mawawalan sila ng sagot. Hindi na sila eh. Amen, sir. Ganyan yan. Kaya pag meron kayong mga prinsipyong ganyan, nakalain mo yan, hindi nila naririnig yan na sa kalsada. Totoo yan, sir. Kaya, mahalaga yan. Yeah. Opo. Alright, sige, keep going. Ma'am Marinelli, bago tayo patapos na rin po tayo. Ma'am Marinelli. Ang pangtapos ko na na nakita ko kay Ma'am Jen is Proverbs 17:22. A merry heart doeth good like a medicine. Wow. Talagang wherever you go, talagang nag-e-exude yung puso mo. And thank you for inspiring us by just being you, kung ano ka, na yon, nakikita ng lahat at nakakaano ka talaga, nagiging blessing ka, hindi sa aming lahat. Amen. Na marami, for sure marami dyan na magsasabi ng the same testimony sa akin na sana maging katulad mo rin ako na maging blessing sa iba, na laging Amen. nakangiti, 'di ba? So thank you sa buhay mo and keep up the good work keep your good spirit in the ministry. At sa lahat po na nanonood, thank you for always being with us sa TBL. Amen. Amen. Well, sir, okay. Any last encouragement, sirs? Sir, pa? Yeah. Maganda yung naririnig natin yung ganito na nakakapakinig tayo at mismo from the very mouth, mga kapatid, ng
ng isang kapatiran na pinili niyang unahin ang sa Panginoon, ang spiritual na bagay rather than the material. Huwag niyo kakalimutan yung sinabi ko sa inyo. Once you make a decision to prioritize the spiritual, never demand the material. Yeah. Not Amen. because you are living for God, not because inuna mo yun sa Panginoon, nagdidemand ka ng sukli sa ginagawa Wow. mo para sa mga ginawa mo, Ginagawa. nagdidemand ka sa Panginoon. Bakit wala pa akong ganito? Inuna kita, Panginoon. Wow. No, never do that. Wag mong ididemand sa asawa mo sapagkat ikaw ang goal mo para sa asawa mo ay mawin mo siya at magkaroon siya ng magandang gawain, ministry sa gawain ng Panginoon. Okay? Kaya never na mag-demand ka ng material pag inuna mo ang spiritual. Amen. Okay? So napaganda ang naririnig natin ngayon, ang narinig natin kanina, ang testimony ni Genesis na nagpapatutuo lamang na hindi siya nagkamali sa inuna niya at makikita pa natin yung blessing ay hindi pa nagtatapos. Sunod-sunod pa, mga kapatid. Okay? Kaya eto ngayon yung living epistle natin. Ito yung buhay na kasulatan na talagang totoo ang salita ng Diyos. Totoo pag inunan natin ang Panginoon. Alright? Amen. So, keep going and always have an excellent spirit. Amen, amen. Maraming salamat po, Pastor Hill. Tandaan niyo lang po, palagi sa mga wives at magandang nababanggit palagi at na masariwa palagi sa isipan niyo po that sa virtuous woman, napakaganda ng verse number 13 ng Proverbs 31. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Yung pa rin ang pinaka kababagsakan ng lahat, mga kapatid. If you're going to choose to fear the Lord, you'll be praised. And di man tayo sinasabi natin that you are after the praise, but ang pinakapunto dito ay may tataas palagi ng testimony ninyo ang Panginoon po natin. Amen. Muli, maraming salamat, Ma'am Genesis. Baka may gusto kang huling sabihin para sa ating mga tagapagsubaybay at kay Sir Ryan na humahabol pa sa ating panonood. Yun po, thank you po, Pastor. Thank you po, Sir Giao. And sa lahat po, Ma'am Marnelly and Ma'am Cynthia. Amen. Thank you din po, lalo po sa Panginoon. Dong, pagpatuloy mo lang kung ano ginagawa mo. Maging masaya ka lang. Huwag ka mag-alala sa amin. Okay na okay kami dito. Kahit ano. Yun naman po, and to God be the glory po. Amen, 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 amen. Alright, muli maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa, The Baptist Lunch. Thank you for all our viewers nationwide and worldwide, and also to the North, South, East, and West Corner family. Thank you for being with us. Thank you for joining us on our favorite noontime show, The Baptist Lunch. Maraming salamat po sa inyo lahat, at salamat din na nakasama natin po ngayon ang ating pong mahal na pastor. Bagamat Amen. tayo nagkaroon ng fluctuating internet connection, still, panalo pa rin tayo at natapos tayo ng maayos Amen. sa tanghali po na ito. Muli, maraming salamat, and on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday ahead. Goodbye, everyone. Goodbye. See you Alright, next love you, love you all. Tuesday.